Flashback. Palagi ako naghihintay sa pag-uwi ni Daddy. Kaya naman, nang marinig kong nakadating na siya ay mabilis akong tumakbo sa harapan ng aming pintuan. Galing ito sa 3 araw na business trip. Pagkabukas ng pinto ay agad ko siyang nakita. Marami tong hawak na paper bag, habang ang kanyang mga maleta ay dala-dala ng ilang kasambahay. Kaagad ko siyang nginitian. Daddy, namiss ko po kayo. Sweet na sabi ko sa kanya pero hindi niya ako pinansin. Bagkus ay kaagad siyang napatingin sa itaas. Celeste! Malambing na tawag niya dito. Ilang pagtawag pa ang ginawa niya hanggang sa marinig kong malakas na pagbukas at pagsara ng pinto ng kwarto ni ate. Mabilis itong bumaba para pumunta kay Daddy. Ngiting-ngiti siya kay Daddy. Daddy! Nabili mo na ba ang tablet na gusto ko? Kaagad na tanong niya dito. Nakangiting tinaas ni Daddy ang hawak niyang paper bag. Nanlaki ang mga mata ni ate bago napasigaw. Thank you so much, Daddy! Sabi ni ate saka lang niya niyakap si Daddy. May mga chocolates akong dala. Come, help me unpack. May mga pasalubong pa ako sa'yo. Malambing na sabi nito at saka sila umakyat na magkasama ni ate. Bumagsak ang aking balikat pero nagawa ko pa ding sumunod sa kanila sa itaas. Bukas ang pinto ng master's bedroom. Nakakalat na ngayon ang laman ng maleta ni Daddy sa may kama nila ni Mommy. Wala akong nagawa kundi ang patagong sumilip na lang. Here, Sab. Nung makita ko yan sa isang butik, ikaw kaagad ang naalala ko. Sabi ni Daddy dito, sabay abot kay ate ng isang kulay pink dress. Excited na kinuha yun ni ate at tinapat sa kanyang katawan. Pero hindi nagtagal at napasimangot to. Dad, maliit! Inis na sabi nito, kaagad ko nakita ang lungkot sa mukha ni Daddy. Sorry baby, pagbalik ko ibibili na lang kita ulit. Paniniguradong sabi nito. Mas lalo nalukot ang mukha ni ate. Anong gagawin ko dito? Malungkot na sabi niya pa. Bigla ko nagulat na magsalita si Mommy mula sa aking likuran. Give it to Sheila, Celeste, sabi niya dito. Sinamaan niya ako ng tingin. But I like this dress, Mom, pagmamagtol niya. Pero hindi kasya sa'yo. Ibigay mo na kay Sheila. Marami ka namang dress. Sabi ni Mommy, sabay turo sa mga hindi pa nabubuksang paper bags. Inirapan ako nito. Fine, sabi niya at binato ang dress sa may kama. Kinuha ni Mommy yon at saka ako nilingon. Here baby, try it. Abot sa akin niya. Napatingin ako sa kanyang likuran at nakita ang matalim na titig sa akin ni Ate Celeste at ang walang kaimo-emosyon tingin sa akin ni Daddy. Thank you, Mommy. Malambing na sabi ko tumakbo, papunta sa aking kwarto. Ito ang unang beses na nakatanggap ng bagay na galing kay Daddy. Napakasaya ko. Pagkatapos ng araw na yon ay bumalik na ang lahat sa dati. Isang araw ay nakita kong naglalaro si Ate Celeste ng bago niyang tablet sa may sala namin sa may 2nd floor. Nilapitan ko siya para makipaglaro. Ate! Nakangiting tawag ko sa kanya. What? Tamad na tanong nito sa akin pagkalapit ko sa kanya. Anong nilalaro mo? Tanong ko sa kadumungaw sa tablet niya. Kaagad niya naman yung nilayo sa akin. Ano bang pakialam mo? Iritadong sabi nito at inirapan ako. Gusto ko lang namang makipaglaro sa'yo. Malungkot na sabi ko. Duh! Sheila, ano akala mo sa akin? Bata, umalis ka na nga sa harapan ko? Sabi nito at tinulak-tulak pa ako palayo. Sa huli ay sumuko na lamang ako't napagpasyahang bumaba na lang. Pababa na sana ako ng hagdan nang magsalita ulit siya. Sige na nga, pero sa isang kondisyon, sabi pa nito. Nagliwanag ang mukha ko. Ano yun ate? Masayang tanong ko. Ikuha mo ako ng fresh orange juice. Utos nito sa akin. Ah, sige ate. Sabi ko at nagdali-daling bumaba. Pagkatapos ko siyang ikuha ay ngiti-ngiti ako habang paakyat ng hagdan, dala-dalang kanyang orange juice. Pagdating ko doon ay wala si ate. Nakita ko kaagad ang kanyang tablet na nakalapag sa may lamisita. Nakadungaw ako doon na kaagad nang sumigaw to. Dahil sa gulat ay nabitawan kong hawak-hawak kong baso ng juice. Anong ginawa mo? Gulat na sigaw niya nang natapon ng orange juice sa tablet niya. Nataranta ako. Sorry ate. Sabi ko at tinawakan ng tablet niya para sana punasan pero dumulas yun sa aking kamay dahilan kung bakit nahulog yun sa sahig. Humanda ka sa akin!
Galit na sabi niya at nagmarcha patungo sa akin, pero dahil sa takot ay napatakbo ako. "Stop, Sheila!" Hinihingal na utos niya habang hinahabol ako, pero nagulat ako nang nahulog ito sa may hagdan. "Ate!" sigaw ko. Dahil sa nangyari ay dinala si ate sa ospital. Sila mami at daddy ang nagdala dito. Sabi ni Yaya, sabi daw ng doktor nagkapilay at nagkaroon ng maliit na sugat si ate sa ulo. Nakamasid ako sa may bintana ng aking kwarto nang makitang paparating na sila. Mabilis akong bumaba pero kaagad tumigas ang mukha ni daddy nang makita niya ako. "Malas ka!" sigaw ni daddy sa akin, natakot ako. "Daddy, wala po akong ginagawa." Paliwanag ko. "Sinadya mo yun," galit na sabi nito habang dahan-dahang hinuhubad ang kanyang sinturon. Napailing-iling ako. "Hindi po, daddy." Mangiyak-ngiyak na sabi ko dahil pinupulupot niya na ang kanyang sinturon sa kanyang kamay. "Ginawa mo yun dahil naiinggit ka. Naiinggit ka dahil meron sa Celeste na lahat nang wala ka." Sigaw na ako sa nito sa akin. Umiiyak ako na pailing. "Hindi ko naman po gusto yun, daddy," sabi ko pa. Pero mabilis niyang hinatak ang braso ko at tinulak ako sa may sofa. Napadapa at napahiyaw ako nang pinalo niya ako noon. "Aray, daddy! Tama na po!" Umiiyak na sabi ko nang sunod-sunod niya akong pinalo. Hindi ko na yun mabilang. Parang nawalan siya ng kontrol at sunod-sunod na pinalo yun sa akin. "Pinatay mo na nga si Damian, pati ba naman si Celeste? Ipapahamak mo pa?" Galit na sabi nito sa akin. Hindi na ako makapagsalita ng maayos dahil nahihirapan akong huminga dahil sa kakaiyak. "Hindi ko naman po hinihiling na magkaroon ako ng mga magagaramong gamit na meron si Ate Celeste." Umiiyak na sabi ko habang nakatingin kay daddy na nakatayo sa harapan ko. Sobrang sakit ng katawan ko. Ramdam na ramdam kong bawat hataw ng kanyang sinturon sa aking balat. "Isa lang naman pong kiniinggitan ko sa kanya." Humahagulhol na sabi ko sa kanya. "Kayo lang, daddy. Gusto ko rin pong mahalin niyo ko. Kahit wala na pasalubong, kahit wala na akong dress, o kahit mga chocolates. Love ko po kayo, daddy." Umiiyak na sabi ko pa din sa kanya. Agad akong yumakap sa kanyang mga paa. "Sorry na, daddy. Sorry kasi ako'y nandito at hindi si Kuya Damian. Sorry kasi ako nabubuhay at hindi siya. Sorry, daddy, kasi hindi ako ang namatay," sabi ko habang nakaluhod at nakayakap sa kanya. Hinawakan niyang braso ko para itayo ako. Sana si Damian ang nandito at hindi ikaw," sabi nito tagad akong hinatak papuntang bodega. "Ayoko po dito, daddy," pagpupumiglas ko dahil walang ilaw ang bodega namin. "Daddy, wag po," sabi ko pero itinulak niya ako sa loob at sinara ang pinto. "Daddy!" Pagmamakaawang sigaw ko sa kanya. End of flashback. Naalimpungatan ako mula sa isang masamang alaala. "Hey!" Yugyug sa akin ni Judah. "Daddy," mihinang pagbulong ko. Madilim pa din sa kubong kinalalagyan namin ni Judah. Nakayaka pa din siya sa akin at nakasandal ako sa kanya. Nakatulog pala ako. "Nananaginip ka?" Seryosong tanong niya sa akin. Tumangu-tango lamang ako. "Ayoko dito sa madilim, Judah," sabi ko. "Huwag kang maarte, Sheila," sagot nito sa akin. "Natatakot ako dito," pagsusumbong ko pa. "Nandito naman ako," sagot niya na nagpaluha sa akin. Kinaumagahan ay kaagad din kaming nahanap ng kanyang mga pinsan. Imbis na ang kuya niya ang salubungin ay ako kaagad ang niyakap ni Belle pagkakita nila sa amin. "Sheila, dahan-dahan sa pagkain. Baka mabulunan ka niyan?" Natatawang suway sa akin ni Belle na makabalik na kami sa may cottage. Nakanguso akong tumingin sa kanya. "Nagugutom talaga ako eh," sabi ko sa kanya sabay ngiti. Napairap ito't saka napangisi. "Dalian mo dyan. After niyan, pumunta ka na daw sa kwarto niyo, hinihintay ka na ni kuya," sabi pa niya sa akin. Lumaki ang mata ko't binagala ng pagkain. Matapos sa mga narinig ko sa kanya kagabi ay parang nahihiya ako. Para bang bumalik ako sa pagiging teenager at kinikilig pag nandyan ang crush ko. Napansin ni Belle ang pagbagal ko ng pagkain. "Oh, kanina kung makakain ka parang maubusan ka. Anong nangyari?" Natatawang suway niya sa akin. Sabi mo magdahan-dahan." Palusot na sabi ko sa kanya. "Whatever, Sheila," sabi nito habang nakairap at saka tumawa. Pagkatapos kumain ay kaagad na ako nagtungo sa hotel room namin. Dahan-dahan akong pumasok doon.
Pagkabukas ng pinto ay kaagad akong lumingalinga para hanapin siya pero hindi ko siya nakita. Agad kong narinig ang pagbukas ng pintuan ng banyo. Tumambad sa akin ang half-naked kong asawa. Nakatuwalya lamang siya at tumutulo-tulo pa sa kanyang katawan ng mga mumunting butil ng tubig. "Stop staring, Sheila. It's rude," sabi nito sa akin na mapansin niyang pagtitig ko sa kanya at saka siya pumunta ng closet. "Sige, lalabas na lang ako," nahihiyang sabi ko pa. "You take a bath, Sheila. Gagamutin ko yung mga sugat mo," sabi nito sa akin na hindi man lang nag-abalan tumingin sa akin. Napaawang bibig ko. "Hindi na, malayo naman to sa bituka," sabi ko pa. Kaagad tumalim ang tingin nito sa akin. Kaya naman sa huli wala akong nagawa kung hindi ang pumasok sa banyo. Napapangiwi ako sa hapdi nang tumama ang tubig sa mga sugat at gasgas sa aking katawan. Pagkatapos ay dali-dali akong lumabas at napasabunot sa aking buhok na maalala kong hindi ako nakapagdala ng tuwalya o robe. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto sa CR at agad kong naramdaman ang lamig dahil sa aircon. "Judah!" Alanganing tawag ko sa kanya. "Why?" Biglaan niyang pagpapakita sa aking harapan. Nakatapis pa din siya hanggang ngayon ng tuwalya at may hawak niya sa kanyang buhok. Napalunok ako. "Pwedeng pasuyo, paabot ng tuwalya ko?" Kinakabahan tanong ko sa kanya. Natakot akong baka magalit ito sa akin dahil intusan ko siya. Tinignan niya lang ako kaya naman napatango ako. Sige, wag na lang." Sabi ko't isasara na sana ang pinto na biglang magsalita siya. "You can use mine." Seryosong sabi nito. Napakunot ang noo ko't kaagad ng laki ang mga mata ko nang harapan niyang hinubad ang tuwalya at binato sa akin. "Judah!" Gulat na sigaw ko sa kanya at mabilis na sinara ang pinto. Kaagad ko narinig ang kanyang halakak. "Huwag kang maarte, Sheila. Nakita mo na to." Tumatawang sabi nito sa akin. Pagkalabas ko ng banyo, dumiretso agad ako sa may closet at nagbihis. Amoy na amoy ko ang pabango ni Judah sa kanyang tuwalya. Sinisinghot-singhot ko pa ito nang bigla na naman siyang nagpakita sa akin. "Anong ginagawa mo?" Seryosong tanong niya. Nahiya ako. Umiling lang ako't umalis sa harapan niya at dumiretso ako sa kama at umupo. Laking gulat ko nang may tumabi siya sa akin at biglang hinilang pa ako. "Ano bang nangyari dito?" Inis na tanong niya habang tinitingnan ng pa ako na pilayan at may mga galos. "Napakatanga mo talaga," sabi pa niya sa akin. Hindi na lang ako sumagot sa mga tanong at reklamo niya. Pinagmamasdan ko lang siya habang ginagamot at nilalagyan ng ointment ang mga sugat ko. Nang matapos ay agad siyang tumayo pero agad ko siyang pinigil ng isang yakap. "Thank you." Paus na sabi ko dahil sa nagbabadyang luha. "Wag mo na nga akong artehan, Sheila. Para namang unang beses na may gumamot sa sugat mo." Panunuyat na iritang sabi nito sa akin. Tumango-tango ako kahit hindi niya nakikita. Unang beses lang na may gumamot sa sugat ko. Ngayon lang may nag-alala sa akin ng ganito. Kwento ko pa sa kanya. Mabilis niyang kinalas ang pagkakayakap ko sa kanya at sa kanya ako hinarap. "Huwag kang assuming. Wala akong magawa kaya ginamot ko yan." Sabi pa nito at saka ako iniwan doon na mag-isa. Nanahimik na lang ako pagkatapos noon. Imbis na bumaba ay nakaidlip ako. Nagising na lang ako bandang hapon at nakitang papalubog na ang araw sa may bintana. Madilim ang kwarto at mukhang nasa ibaba pa sila Judah. Napahawak ako sa aking sikmura na makaramdam ako ng gutom. Pagkatapos ko mag-ayos ay bumaba na ako mag-isa at sumakay ng elevator at pagkabukas noon ay agad bumungad sa akin si Judah. "Saan ka pupunta?" Tanong ko kaagad sa kanya. Napaiwas ito ng tingin sa akin. "Pinapasundo ka ni Belle." Mabilis na sabi nito at saka tumalikod sa akin at naglakad papunta sa may cottage. Nagkibit-balikat na lang ako at sumunod na lang ako sa kanya. Natanaw ko kaagad ang madamit masasarap na pagkaing nakahilera sa may lamesa sa gitna. "Oh, nasundo mo na yung asawa mo?" Tanong ng isa sa mga pinsan niya. Nanlaki ang mata ko. "Susundin mo ako dapat?" Nakangiting tanong ko sa kanya. Inirapan niya ako. "Kumain ka na nga lang at itiko mo yung bibig mo." Inis na tanong niya sa akin. Natanggal ang iti sa akin labi at saka dumiretso na lang ako sa may kainan. "Hey, bakit ngayon ka lang bumaba?" Nakangusong tanong ni Belle sa akin. "Sorry, nakatulog kasi ako. Pero tingkit pinasundo mo pa talaga ako sa kuya mo." Sabi ko habang sa aking pagkain nakatingin. "Ha? Hindi ko inutusan si kuya?" Nagtatakang sabi niya pa. Kumunot ang noo ko. "Hindi mo siya inutusang sunduin ako?" Tanong ko ulit. "Yup," sabi nito sabay subo ng saging na kinakain niya. Kaagad hinanap ng mga mata ko si Judah at namataang nakaupo siya sa may dulo ng kubot nakatingin din sa akin.
Pero nang makita nakatingin ako sa kanya, agad niya akong inirapan at nag-iwas ng tingin. Tahimik akong kumain sa may labas ng cottage, malayo sa mga malalakas na tawanan ng mga pinsan nila Judah. Nang matapos ay kaagad kong inom ang pineapple juice na kinuha ko. Nasa kalagitnaan ako ng pag-inom nang may magsalita sa aking likuran. Pagkatapos mo dyan, pakihugasan lahat ng mga pinagkainan para kahit papano may silbi ka naman. Matari na sabi nito. Mabilis ako napatayo't nakita si Ate Yuri sa likod ko. Oh shit, nagkamali na naman ako. Ikaw pala yan, Sheila? Sabi nito habang tumatawa-tawa pa. Pinagmasdan ko lang siya pero kaagad siyang tumigil at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Oh, poor little Sheila. Bakit may mga galos ka? Mapang-asar na sabi nito sa akin. Kinilabutan ako sa paraan ng pagtawag niya sa akin pero nanatili akong tahimik. Masakit ba? Tanong nito takmang hahawakan ako nang mabilis akong umilag. Napangisi lamang sa aking ginawa. Mommy, wag po. Goodbye little Sheila. Pang-asar nito sa akin na ikinagulat ko. Nakangiti pa siya nakatingin sa akin. Bang! Sabi nito at tinapat pa sa akin ang kamay niyang kunwaring baril. Dahil doon na hindi ko na napigilan at kaagad ko siyang sinampal. How dare you? Gulat at galit na sigaw nito sa akin. Kaagad niyang hinilang aking buhok at dahil sa lakas ng hila niya ay kaagad ako napahiga sa may buhangin kaya naman mabilis siyang pumaibabaw sa akin. You witch! Sigaw na sabi nito at malayang minasiwas ang buhok ko. Kaagad ko namang narinig ang papalapit na sigaw ng mga pinsan nila. Nang tuluyang makalapit sa amin ay agad nilang hinatak si Ate Yuri mula sa pagkakadagan sa akin. You witch! How dare you! Wala kang karapatang sampalin ako! Nasa teritoryo kita! Sigaw niya pa sa akin habang dinuduro-duro ako. Agad ako napatingin sa paligid at nakitang mga mata nilang may pagkadismayang nakatingin sa akin. Mabilis na kumawala ang mga luha ko pero nagulat ako na may biglang humigit sa aking braso. Marahas niya akong kinaladkad papuntang hotel. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa akin. Kita ko din ang mabigat niyang paghinga at ang pag-ikting ng kanyang panga. Nang bumukas ang elevator ay kaagad niya akong hinila papasok. Ano na namang gulo yan, Sheila? Bulyaw nito sa akin. Pero patuloy lang ako sa pagyukot pagpunas na naglalaglagan kong mga luha. Kaagad naman niya akong hinawakan sa dalawang braso. Ano? Inis na tanong niya. Umiling-iling lang ako. Shit, Sheila. Hindi mangyayari yun kung wala lang. Bulyaw pa nito sa akin. Kahit naman sabihin ko, hindi ka maniniwala sa akin. Sagot ko sa kanya, mas lalo itong nainis. Just tell me, asawa mo ko. Sabi nito sa akin na ikinagulat ko. Pinagmasdan ko siyang mabuti kung may balak ba siyang bawiin o may pagsisisi ba siya sa sinabi niya pero wala naman. Pero hindi mo ko mahal. Yun na lamang ang tangi kong nasagot. Dahil sa naghalo-halo ng lahat sa utak ko. Buisit! Frustrated pa nasambit niya at agad na patingala na para bang ang laki ng problema niya. Ilang sandali lang ay muli niyang binaling sa akin ang kanyang tingin. Can't you see? I'm trying! Inis na sabi nito at mabilis akong hinila palabas ng elevator pagkabukas nito. Matapos ang pag-aaway namin ni Ate Yuri, ay napagdesisyonan namin ni Judah na umuwi na lang kinabukasan. Eto na ba lahat yun? Tanong ni Judah sa akin tungkol sa mga gamit namin. Oo. Sagot ko. Bel, tara na! Sigaw na tawag niya kay Bel. No kuya, kay Kuya Axel na lang ako sasabay. Sabi nito sabay turo sa pinsan nilang sikat na car racer. Kaagad na napailing si Judah. No, dito ka sa amin. Matigas na sabi nito sa kapatid. May lakad kami ni Kuya Axel. Pagmamaktol ni Bel, agad naman pumarada sa harap namin ang isang magarang sports car nito. Kulay pula ito't sa gilid ay may nakalagay na Axel Howard Ferrer. Tara na Bel, iaya ni Axel mula sa loob ng kanyang sasakyan. Axel, kaagad na tawag ni Judah dito. Mabilis na nilawit ni Axel ang kanyang ulo. Huwag kang mag-alala Judah, magdadahan-dahan lang ako. Natatawang sabi pa nito. Siguraduhin mo lang Axel na makakauwi si Bel ng maayos sa bahay. Seryosong pagbabanta nito sa pinsan. Copy, nakangiting sabi nito at sumaludo pa. Una na kami Sheila, masayang paalam nito sa akin. Tumango ako sa kanya. Ingat, sagot ko't binigyan siya ng isang matamis na ngiti. Mabilis na sumakay si Bel dito. Napasigaw naman si Judah nang kaagad na pinaharurot ni Axel ang kanyang sasakyan. Napairap na lang siya sa kawalan ng ma-realize na wala na siyang magagawa. Aalis na tayo? Tanong ko sa kanya.
Tumango lang ito sa akin at dumiretso sa loob ng sasakyan. Mabilis na din akong pumasok sa sasakyan at nagulat ako nang dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Mag-seatbelt ka. Pag ako nagkabit niya, sasakalin pa kita dyan. Biglang pumasok yung mga sinabi niya sa aking isip kaya naman dali-dali kong hinilat nilak ang seatbelt ko. Nagulat si Judah sa ginawa ko. Hindi naman kita sasakalin. Mahinang sabi nito tipid ng umiti. Tahimik lang kami sa buong biyahe kaya naisipan kong i-text si Bella. Magta-type na sana kung nagulat ako nang inihinto ni Judah ang sasakyan sa may gilid ng kalsada. Bakit? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Agad bumaba ang tingin niya sa cellphone na hawak ko at nagulat ako nang binato niya yung sa likod ng sasakyan. Hala! Gulat na sabi ko sa katangkang pupulutin yun nang pinigilan niya ako. Ibibili kita ng madami niyan. Would you just please entertain me first? I'm bored. Inis na sabi nito. Ha? Naguguluhang tanong ko sa kanya. Napairap ito. Just talk. Hindi yung pa-text-text ka pa dyan. Inis na sabi nito. Iti-text ko lang naman si Belle para itanong kung nasa na sila. Sagot ko sa kanya. Si Belle ba o naglalandi ka na naman? Subukan mo lang Sheila. Malilintikan ka talaga sa akin. Pagbabantang sabi nito sa akin. Wala naman Judah. Malumani na sagot ko sa kanya. Inirapan ako nito. Whatever. Just talk. Utos pa niya. Wala naman akong ikakwento. Nakangusong sabi ko. Nga naman, puro kadramahan lang naman natang buhay mo. Tamad na sabi nito. Tumangutango lang ako. Everyone hates me. Nakangiting sabi ko sa kanya dahil sanay naman ako. Tanggap ko na yun. Lahat pinaparamdam sa akin na hindi ako dapat nandito. Nagpatuloy ako sa pagsasalita at nakaramdam pa din ng sakit. Kahit pala gaano ko tanggap lahat ay masakit pa din talaga. Kung may babalik ko lang ang oras na sana, hindi na lang ako lumaban para mabuhay. Medyo pumiyok ng pagpapatuloy ko't unti-unti nang bumagsak ang mga luha ko. Yung mga taong rason kung bakit ako lumaban ay yung mga taong gusto ako mamatay. Sabi ko tuluyan ng napaluha. Bahagi ako napabaling sa kanya. Even you. Sabi ko't hindi ko na napigilan ang paghagulhol ko. Nabigla ko nang agad niya ako niyakap. Sabi ko magkwento ka, hindi ko sinabing magdrama ka. Sabi nito sa akin. I'm sorry Judah. Sabi ko. No Sheila. Pigil nito. I'm sorry. Dugtong niya pa. Parang tumalo ng puso ko dahil doon kaya naman ginantihan kong yakap niya. Kinaumagahan ay napagpasyahan ko maglaba. Nagkukusot ako na biglang may mag-doorbell. Kaagad ako napangiting na makita ko si Marco. O Marco, pasok ka. Bati ko sa kanya. Good morning Sheila. Sabi nito at saka ngumiti. Kamusta na si Zora? Tanong ko pa. Okay na siya, nagpapagaling na. Sagot nito sa akin. Salamat naman kung ganon. Nakangiting sabi ko pa dahil nag-aalala din ako nang malamang kung nasa ospital ito. Si Judah, tanong niya sa akin. Nasa itaas. Sagot ko't saka kami sabay na pumasok ng bahay. Sinasaktan ka pa ba niya? Kailangan ko bang suntukin ulit? Tanong nito sa akin. Umiling lang ako at ngumiti pero bago pa man siya makapagsalita ulit, ay kaagad na naming natanaw si Judah na pababa ng hagdan. Ano na naman ang kailangan mo? Inis na tanong ni Judah dito. Oh, masyado kang mainit. Si Sheila naman ang dinadalaw ko at hindi ikaw. Natatawang pangaasar ni Marco. Go home, asshole. Masungit na pagtataboy ni Judah sa kaibigan. Easy bro? Natatawang sabi ni Marco at saka mabilis na umupo sa may sofa. Anong gusto mong inumin? Kaagad na tanong ko sa kanya. Ako nang bahala dito. Sabi ni Judah sa akin. Tumango lang ako. Oh, gentleman ka na ngayon ha? Natatawang sabi ni Marco. Dahil doon ay bumalik na lang ako sa may labahin ko. Narinig ko malakas na boses nito mula sa laundry room namin. Bugok, dito tayo sa may kusina. Tawag ni Judah sa kanya. Kung makabugok parang siya hindi. Sigaw pabalik ni Marco. Hoy teka, wag mo akong lalasunin ha. Papakasalan ko pa yung girlfriend ko. Natatawang sabi sa kanya ni Marco. Shut up, baka gusto mong ibalik ko sa yung suntok na binigay mo sa akin. Sagot ni Judah dito. Bago ko narinig ang halakhakan nilang dalawa. Bakit kaya tila nagbabago ng pakikitungo ni Judah kay Sheila? Nagkaroon na kaya ng puwang sa puso niyang asawa? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.